Hello guys! So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng passport sa DFA step by step. Para ito sa mga katulad ko, renewal, change status at sa mga may anak na gustong kumuha ng passport na new applicant minor. Sasabihin ko sa video ito ang mga dapat yung dalhin kapag nasa site na kayo. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin mag-book ng appointment sa kanilang website. Ayan, type lang po natin sa Google ang www.gov.ph. Yan, lilitaw na po ang kanilang site. Click lang po natin ito. Yan, lilitaw na po ito. Yan, ugalingin lang po natin magbasa lagi. Kapag nabasa na po natin lahat, i-click na po natin yung box sa may gilid. Ayan. Then sa baba po, pipili lang po kayo. Kung mag-isa lang kayo, individual appointment. Kapag grupo naman po, group appointment. Pero same lang po kayo ng pipilapan. Same lang din po ang lilitaw na form. Ayan. Click niyo lang po yung select site, then lilitaw na po yan. Hanapin niyo po kung saan yung pinakamalapit na site sa inyo. Kung nahanap nyo na po, i-click nyo natin at lilitaw na siya. Ayan. Dito naman po sa bandang ilalim, makikita natin ang notice. Ugaliin lang po natin laging magbasa. Ayan, yung mga kailangan at hindi dapat gawin. Tapos po, i-click natin yung box. Then proceed next na po tayo. Then, may lilitaw na po na ganyan. Yung mga red po is fully booked na. As you can see po, sa March fully booked na siya. And halos po fully booked na rin po yung April. So, yung available slots na lang po natin is yung kulay green na 19 and 23. For example po, 19 po yung pinili natin. Lilitaw yung mga available slots na time. Ayan, nakita niyo po kulay green na. Isa na lang yung available slots, 9 a.m. to 10 a.m. Then, i-click lang po natin yung 9 a.m. at 10 a.m. Then, I'm not a robot. Ayan. Confirm lang po natin. Verify. Then, proceed na po sa next step. Dito naman po is mag-fill up na tayo ng ating mga informations. Siguraduhin lang po nating tama at walang mali ang mga ilalagay nating information sa baba. Then, i-click na po natin ng I agree. Tapos, fill upan na po natin yung form na sa baba. Ayan. Kapag natapos niya na po yan, fill upan lahat, pindutin niyo lang po yung next. Pagkatapos po, may lilitaw na option kung magkano ang ating babayaran at kung saan tayo pwedeng magbayad. For example po, is 7-Eleven yung napili ko. Then, confirm. Tapos, may email po kayo na matatanggap from DFA kasama ang yung reference number. Once po na mabayaran na natin yan sa mga bayad centers like 7-Eleven, mag-i-email po sa inyo si DFA ulit for confirmation ng ating appointment. Ang ibig sabihin po nun, success po ang ating appointment. Ayan. Screenshot nyo lang po yan at ipaprint. Kasama po yung mga forms po sa bandang ilalim. Makikita nyo ayan. Ida-download nyo po yan at ipiprint. Yang mga forms po kasing yan ang unang hahanapin ng guard sa inyo pagdating nyo dun sa pila or sa site. Sa mismong araw po ng inyong appointment. Kami po is 9 a.m. to 10 a.m. ang schedule namin ng anak ko. Kaya naman inagahan na po namin kasi baka mahaba ang pila. Tumatanggap din po sila ng mga walk-in applicants tulad ng PWD, buntis, 7 years old below, at mga senior citizen. Para sa mga katulad kong renewal, kailangan nyo lang dali ng passport, valid ID, at birth certificate. Kapag nag-change status naman po kayo, katulad ko, kailangan nyo rin dali ng marriage contract. Lahat po ng apat na yan is kailangan may photocopy po kayong dala. Yung sa passport po, photocopy nyo lang is yung harap at yung first page. Para naman po sa mga minor new applicant po, kailangan dalhin nyo lang yung PSA birth certificate, valid ID of parent, school ID if meron po, at marriage certificate.
Lahat din po ng 4 na yan ay kailangan may photocopy kayong dala. So 7:50 na po kami nakarating sa Robinson. Ayan. At meron na din po mga nakapila. Pagdating niyo po sa pila, itanim niyo agad sa guard kung saan po yung pila ng mga may appointment. Kasi dalawa po yung pila na yan. Pila para sa mga may appointment at pila sa mga walk-ins. Una pong hihingin sa inyo ng guard dyan is yung application form nyo galing kay DFA. Ayan. So, umupo muna kami kasi 9 AM pa sila magpapapasok sa loob. Tatawagin po kayo ulit ng guard para pumila. Pag oras na, magpapapasok na sila. So, 9 AM na at pinapasok na po nila kami sa loob. Hindi ko lang po alam kung pare-pareho, pero sa Robinsons po kasi dito sa amin is 9 AM. So, 10 AM ang bukas ng mall. Pagdating po natin sa taas, sasabihin po ulit ng guard yung mga kailangan nating docs sa pagkuha ng ating passport. Sa mga baguhan po yung PSA birth certificate, kailangan may photocopy po yan, double check. Pila na po tayo. Photocopy ng PSA birth certificate, marriage contract, ID, kapag po minor ID ng bata, school ID, mga NBI, police clearance, xerox. Ano po? Sa mga baguhan po yung pong PSA birth certificate, ID. Ngayon po, kapag po minor, additional po yung marriage contract ng magulang plus school ID ng bata. Tapos po ID ng magulang. Ano po? Sa mga renewal po, yung passport kailangan may xerox. Pag po minor, additional marriage contract plus PSA birth certificate ng bata. Doon po sa change status, marriage contract, original and xerox. Ano? Pagkatapos po is tatawagin na ang ating mga pangalan at ibabalik ang ating mga forms na may mga number na sa taas. Yan po yung magiging number natin sa loob. Kapag nakapasok na kayo sa loob, ang una nyo madadatnan is yung processing. Doon po natin ipapasa lahat ng ating requirements. Ugaliin po natin tignan yung monitor sa taas kasi dyan po dito yung number natin. At ang last step naman po nila is ang capturing. Dyan po tayo pipicturean para sa ating passport. Kailangan lang po natin tanggalin ang ating hikaw at pintas. Pagkatapos nyo pong mapicturean, kung gusto nyo naman pong ipadala na lang sa inyo sa mismong bahay nyo yung passport nyo at ayaw nyo nang bumalik dito sa site, 150 pesos po ang bayad nila. So, bumili na rin pala ako ng passport holder na nagkakalaga ng 100 pesos each. Hihintayin na lang po natin na ma-deliver sa atin ang ating mga passport. Ayan. Thank you for watching!